Kumusta po? Ako si Dr. Ricardo Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na manatiling malakas, may tiwala sa sarili at malusog ang pangangatawang sexual. Mayroon akong pasyente, tawagin natin siyang Mang Ben, 72 anyos. Malusog ang pangangatawan, aktibo, at may buhay pa rin ang pakikipagtalik. Ngunit isang umaga nagising siya sa isang bagay na nakatatakot, walang pakiramdam sa kanyang ari. Walang libog, walang presyon, walang sakit, pamamanhid lamang. Hindi ito sakit o epekto ng gamot. Ito ay isang pribadong gawi na ginagawa niya ng maraming taon at hindi kailanman kinuwestiyon. Ang pamamanhid ng ari na ito mula sa maling paraan ng masturbasyon ay isa sa mga pinaka-napapabayaang banta na nakikita ko. Maaaring iniisip ninyo na ito'y hindi nakakapinsala o kaya'y malusog pa nga, ngunit kapag ginawa sa maling paraan, dahan-dahan nitong sinisira ang mga ugat, nerves, at pinipigilan ang daloy ng dugo na dinining ng hindi ninyo namamalayan. Ngayon, ibabahagi ko ang 4 na karaniwang pagkakamali sa masturbasyon na palihim na nakapipinsala sa mga nakatatandang kalalakihan at ituturo ko kung paano ito maiiwasan. At sa huli, ibabahagi ko ang isang mabisang paraan para maibalik ang pakiramdam at intimasya ng natural at ligtas. Simulan na natin. Unang pagkakamali. Sobrang higpit na pagkakahawak. Ang death grip na nagpapapurol ng inyong pakiramdam. Madalas itong nagsisimula sa intensyon na makaramdam pa ng higit kaunting dagdag na diin, mas mahigpit na hawak isang bagay para maramdamang muli ang sidhi na dati natural lang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y nagiging mapanganib na gawi, isa na bihirang makilala ng mga nakatatandang lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Ito ang madalas tukuyin sa mga medikal na usapan bilang death grip. Bagamat tila madrama ang pakinggan, ang mga kahihinatnan nito ay hindi eksaherado. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na nagbabago ang pagiging sensitibo ng katawan. Bumagal ang daloy ng dugo, nagiging mas maselan ang mga dulo ng nerve at nababawasan ang pagkaelastiko ng balat. Kapag ang masturbasyon ay ginagawa gamit ang mahigpit at puwersadong hawak, lalo na kung paulit-ulit itong ginagawa sa loob ng maraming taon, nagsisimula nitong mapagod ang mga sensitibong hibla ng nerve na mahalaga para sa kasiyahang sexual. Ang nagsimula bilang simpleng pag-aayos para makaramdam pa ay maaaring mauwi sa tuluyang kawalan ng pakiramdam. Hindi lamang ito tungkol sa nabawasang pakiramdam habang nakikipagtalik. Ang sobrang paggamit ng presyon ay nagdudulot ng maliliit na pinsala sa himaymay ng ari, mga pinsalang naiipon sa paglipas ng panahon. Ang maliliit na tromang ito ay unti-unting pumipinsala sa kakayahan ng nerve na tumugon, habang pinipigilan din ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at sustansya sa espesyalisadong bahaging ito ng katawan. Ang resulta ay isang unti-unti at madalas ay hindi na maibabalik na pagkapurol ng pakiramdam. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Karamihan sa mga lalaki
ay nagpapatuloy sa gawin na ito ng maraming taon na nang hindi napapansin kung ano ang dahan-dahang nawawala sa kanila. Nakadaragdag pa sa alalahanin ang kakulangan ng edukasyon tungkol sa paksang ito. Hindi itinuturo sa mga kalalakihan kung paano ligtas na hawakan ang kanilang sarili. Walang nagsasabi kung paano dapat mas maingat na pangalagaan ang mga nerve tissue na tumatanda na o kung paano humihina ang kakayahan ng katawan na makabawi habang nagkakaedad. Sa katahimikan at pribadong lugar, maraming kalalakihan ang nagpapatuloy sa paggamit ng labis na presyon sa maling paniniwala na ito lamang ang paraan para makaramdam, gayong ito mismo ang sanhi ng pagkawala ng pakiramdam. Sa pagdaan ng panahon, napapansin nila na mas matagal bago sila makaramdam ng libog, na ang sukdulan ay tila matamlay at ang haplos ay hindi na nakapagpapasigla tulad ng dati. Iniisip nila na ito'y dahil sa pagtanda o mababang testosterone o sadyang pagtanda lamang, ngunit madalas ito'y resulta ng maraming taong pisikal na gawi na sumira sa dating perpektong gumagana. Para lalong lumala ang sitwasyon, sinasanay ng gawin na ito ang katawan na umasa sa matindi at hindi natural na presyon. Nangangahulugan ito na sa tunay na pakikipagtalik sa kapareha, kung saan ang pakiramdam ay mas banayad at mas emosyonal, maaaring mahirapan ang katawan na tumugon. Lumilikha ito ng pagkakahiwalay hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa mga relasyon, intimasya at tiwala sa sarili. Maraming kalalakihan ang nagsisimulang umiwas sa emosyonal na paraan o tuluyang iniiwasan ang pakikipagtalik hindi sigurado kung ano ang mali, ngunit nahihiyang magsalita. Ang magandang balita, ang kamalayan, ang unang hakbang tungo sa paggaling. Ang pagluwag sa hawak pagbagal, paggamit ng pampadulas, at pagtutuon ng pansin sa kamalayan ng buong katawan sa halip na mekanikal na estimulasyon ay unti-unting makapagsasanay muli sa inyong katawan na tumugon ng may mas kaunting pagsisikap. Hindi ito tungkol sa pagtigil. Ito'y tungkol sa pag-aakma upang suportahan ang inyong nagbabagong katawan, ang inyong kalusugan, at ang inyong pangmatagalang paggana. Ngunit habang ang sobrang higpit na pagkakahawak ay nagdudulot ng pisikal na trauma, may isa pang pagkakamali na pumipinsala sa isip, at ito'y kasing mapanira sa inyong kalusugang sekswal. Tingnan natin kung paano ang isang bagay na ginagamit ng milyon-milyong kalalakihan araw-araw ay palihim na binabago ang kanilang utak at pinatatahimik ang kanilang pagnanasa. Ikalawang pagkakamali, pamamanhid, dulot ng pornografiya, pagkontrol sa utak, pagpapatahimik sa katawan. Sa unang tingin, tila hindi ito nakapipinsala. Kaunting oras lang sa screen, isang pribadong sandali, isang paraan para makapag-relax. Para sa maraming nakatatandang kalalakihan, ang panonood ng pornografiya habang nagmamaturbasyon ay naging isang tahimik na rutina, isang gawi na isinisingit sa pribadong oras ng madaling araw o malungkot na gabi. Ngunit ang nangyayari sa ilalim nito ay malayo sa hindi nakapipinsala. Sa katunayan, maaaring palihim nitong binabago ang sistema ng pagpukaw ng pagnanasa sa inyong utak at pinapamanhid ang natural na kakayahan ng inyong katawan na makaramdam ng kasiyahan.
Ang tumatandang utak ay nananatiling napakalakas, ngunit ito rin ay nagiging mas sensitibo sa sobrang estimulasyon. Ang pornografiya ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ito'y mas mabilis, mas matindi, palaging nagpapalit ng eksena, anggulo, at intensidad. Labis nitong pinupukaw ang mga pandama. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng estimulasyon ay sinasanay ang utak na mangailangan ng higit pa para lamang maramdaman ang parehong antas ng katuwaan. Ito'y tinatawag na desensitization, isang biolohikal na proseso kung saan ang sistema ng gantimpala ng inyong utak ay nagiging mapurol ang tugon sa mga natural na nagpapagana ng libog. Ang ibig sabihin nito para sa mga nakatatandang kalalakihan ay simple, ngunit nakasisira ang tunay na haplos, emosyonal na koneksyon at natural na intimasya ay hindi na nakapagpapasigla sa katawan sa parehong paraan. Ang biglaang pagdami ng dopamine na dati ninyong nararamdaman mula sa haplos ng inyong kapareha o isang sandali ng pagiging malapit ay maaaring maging matamlay o walang epekto. Maaaring mapansin ninyo na nangangailangan kayo ng mas matagal, mas malakas o mas partikular na visual content para lamang magising ang inyong pagnanasa. At sa kalaunan ang katawan ay tumitigil na sa pagtugon. Ang mga ereksyon ay humihina, mas mahirap maabot ang sukdulan, at ang pangkalahatang pakiramdam sa ari ay nagsisimulang mawala. Ngunit ang pinsala ay hindi hihinto sa utak. Ang inyong pisikal na tugon, ang daloy ng dugo, ang pagiging sensitibo ng nerve, ang pagkurba ng kalamnan, lahat ay umaasa sa malinaw na mga senyales mula sa utak. Kapag ang mga senyales na iyon ay napurol dahil sa paulit-ulit na pagkakalantad sa sobrang nakakastimulang pornografiya, ang inyong katawan ay hindi na gaanong tumutugon o minsan ay hindi na talaga. Ang ari ay nagiging hindi na gaanong sensitibo, hindi dahil ito'y matanda na, kundi dahil ang mga daanan ng nerve na dating nagliliwanag sa kasiyahan ay napamanhid na dahil sa paulit-ulit at tindi ng estimulasyon. Maraming kalalakihan din ang nakararanas na ang pornografiya ay lumilikha ng emosyonal na distansya. Ang dating kasangkapan para sa pagtakas ay nagiging pader na naghihiwalay sa inyo mula sa inyong kapareha, sa inyong mga emosyon, maging sa inyong pagkalalaki. Kapag ang intimasya ay napapalitan ng mga screen, kadalasang sumusunod ang kalungkutan. Ang tahimik na pagkadismaya ay naiipon. Bakit wala akong maramdaman? Bakit hindi na niya ako napupukaw? May mali ba sa akin? Hindi ito mga senyales ng kabiguan. Ito'y mga senyales ng sobrang estimulasyon at maaaring maibalik ito, ngunit sa pamamagitan lamang ng kamalayan at pagbabago. Ang pagbabawas sa paggamit ng pornografiya o tuluyang pag-alis nito sa loob ng isang panahon ay maaaring maibalik ang pagiging sensitibo ng utak sa natural na pagpukaw ng pagnanasa. Ang pagtutuon sa mas mabagal, mas maingat na paghaplos sa sarili ng walang visual content ay makatutulong na sanaying muli ang katawan na tumugon sa tunay na pakiramdam. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon
sa inyong nervous system na gumaling at sa inyong katawan na maalala kung ano ang pakiramdam ng tunay na kasiyahan. At habang ang sobrang estimulasyon sa pamamagitan ng pornografiya ay binabago ang utak, ang ikatlong pagkakamali ay mas banayad na pumipinsala sa pamamagitan ng tahimik na pagkakait sa ari ng pinakakailangan nito, dugo. Suriin natin ang gawi na inaakala ng maraming nakatatandang kalalakihan na hindi nakapipinsala, ngunit sa katotohanan, ito'y palihim na pumuputol sa sirkulasyon at nag-iiwan ng pangmatagalang pinsala. Ikatlong pagkakamali, pagbabaliwala sa pagpapahinga, pagmamaturbasyon, nang hindi pinapanumbalik ang daloy ng dugo. Sa paglipas ng mga taon, maraming kalalakihan ang nagsisimulang mapansin na iba na ang tugon ng kanilang katawan. Mas matagal ang pag-recover, hindi na pareho ang enerhiya at humihina ang pisikal na katatagan. Gayunpaman, pagdating sa masturbasyon, karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy na para bang hindi nagbago ang kanilang katawan. Isa sa mga napapabayaang panganib para sa mga nakatatandang kalalakihan ay ang gawi ng pagmamaturbasyon nang hindi naglalaan ng sapat na oras para sa pagpapahinga, lalo na kung kasabay nito ang dehydration, mahinang sirkulasyon at kakulangan sa pisikal na aktibidad. Ang hindi napagtatanto ng marami ay ang masturbasyon, tulad ng anumang pisikal na aktibidad, ay may hinihingi sa katawan. Ang bahagi ng balakang partikular ay nangangailangan ng magandang daloy ng dugo upang manatiling malusog. Bawat ereksyon, bawat sukdulan ay depende sa isang network ng mga daluyan ng dugo at nerve na may sapat na oxygen at nutrisyon. Ngunit kapag ang mga lalaki ay madalas magmasturbasyon, lalo na araw-araw, o higit pa nang hindi naglalaan ng oras para sa pahinga at pagpapanumbalik ng sirkulasyon, dahan-dahan nilang pinagkakaitan ang ari ng pinakakailangan nito, sariwang dugo at oxygen. Ang issue ay hindi ang masturbasyon mismo, kundi ang kakulangan ng balanse. Habang tayo'y tumatanda, lumiliit ang ating mga maliliit na ugat, capillaries, tumitigas ang ating mga malalaking ugat, arteries, at bumababa ang ating mga antas ng nitric oxide. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahirap sa malayang pagdaloy ng dugo sa bahagi ng balakang. Kapag ang mga lalaki ay regular na nagpapasigla sa sarili nang hindi isinasama ang paggalaw, hydration, pag-uunat at pahinga, ang resulta ay nabawasang sirkulasyon. At kung saan hindi dumadaloy ang dugo, nagsisimula ang pinsala. Maaari itong humantong sa isang kondisyon na kilala bilang penile hypoxia, isang talamak na kakulangan ng oxygen sa mga tissue. Ang mga dulo ng nerve na responsable sa pakiramdam ay nagdurusa. Ang makinis na kalamnan sa loob ng ari ay humihina at sa paglipas ng panahon, ang tissue ay maaaring manghina o lumiit. Ang itsura nito sa totoong buhay ay nakagugulat, mas mahinang ereksyon, mas matagal na oras ng pag-recover sa pagitan ng mga pagpukaw ng pagnanasa, at sa kalaunan, isang pakiramdam ng pamamanhid na hindi na maibabalik ng gamot lamang. Nakadaragdag sa issue ang katotohanan na maraming nakatatandang kalalakihan ang gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang araw sa pag-upo sa desk, sa harap ng telebisyon, o nakahilig
sa malambot na upuan. Ang ganitong di gumagalaw na postura ay naglilimita na sa sirkulasyon sa balakang. Idagdag pa ang masturbasyon ng walang pagpapahinga o mga gawi na nagpapabuti ng sirkulasyon at lumilikha kayo ng isang tahimik ngunit makapangyarihang paghina sa paggana ng ari. Ang masama pa karamihan sa mga lalaki ay inaakala na ang mga pagbabagong ito ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Hindi nila nakikita ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga gawi at kanilang mga sintomas. Nagsisimula silang makaramdam ng pagkadismaya, kawalan ng tiwala sa sarili, at mas napapalayo sa kanilang sexualidad. Ngunit ang katotohanan, hindi sira ang inyong katawan. Nagmamakaawa lamang ito ng balanse. Ang magandang balita ay kahit maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Ang banayad na pag-uunat, regular na paglalakad, malalim na paghinga at pag-activate ng pelvic floor ay makatutulong na maibalik ang daloy ng dugo. Ang pagpapahinga sa pagitan ng mga sesyon, pananatiling hydrated at pagtrato sa masturbasyon bilang isang maingat na gawain ng pangangalaga, hindi lamang pagpapalabas, ay maaaring maprotektahan ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na buhay, may tiwala sa sarili, at konektado. Gayunpaman, kahit na pinapahalagahan ang pagpapahinga, may isa pang pagkakamali na madalas balewalain. Isang pagkakamali, hindi sa gawi o dalas, kundi sa pisikal na posisyon. Ang paraan ng inyong pag-upo, ang anggulo ng inyong gulugod, maging ang upuang inyong pinipili ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa sirkulasyon at kalusugan ng nerve. At ang susunod na pagkakamaling ito ay maaaring ang tahimik na dahilan kung bakit maraming kalalakihan ang nawawalan ng pakiramdam nang hindi man lang namamalayan kung bakit. Ikaapat na pagkakamali, maling postura at limitadong sirkulasyon, maling paraan ng pag-upo habang nagmamaturbasyon. Ito'y isang bagay na bihirang isaalang-alang ng mga lalaki, ngunit ito'y gumaganap ng kritikal na papel sa sexual na paggana ang inyong postura. Kung paano kayo umupo, ang anggulo ng inyong balakang, ang pagkakatagilid ng inyong gulugod, lahat ng ito ay nakakaapekto sa sirkulasyon at paggana ng nerve sa inyong pelvic region. Para sa mga nakatatandang kalalakihan, ito'y nagiging mas mahalaga dahil habang tayo'y tumatanda, ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong mapagparaya sa presyon restriksyon at maling posisyon. Gayunpaman, marami ang nagpapatuloy na magmasturbasyon habang nakayukyok sa mga recliner, nakakuba sa mga upuan o nakahiga sa mga alanganing anggulo na palihim na pumipiga sa mahahalagang nerve at daluyan ng dugo. Ang katawan ng tao ay hindi idinisenyo upang manatili sa isang posisyong nakaupo ng matagal, lalo na sa mga postura na naglilimita sa paggalaw o pumipigil sa ibabang likod at pelvic area. Kapag kayo'y nakaupo ng matagal, lalo na sa malalalim na upuan na may matulis na pagkakatiklop ng mga binti o balakang, bumababa ang daloy ng dugo sa inyong pelvic floor. Isama pa iyan sa masturbasyon sa parehong posisyon at dodoblehin ninyo ang bigat. Ang mga pudendal nerve na responsable sa malaking bahagi ng pakiramdam ng ari ay dumadaan sa mismong lugar na iyon, at kapag paulit-ulit na
napipiga, maaari itong masira sa paglipas ng panahon. Ang limitadong daloy ng dugo at pagkaipit ng nerve na ito ay maaaring hindi mapansin sa sandaling iyon. Sa katunayan, karamihan sa mga lalaki ay nagsasabing maayos naman ang kanilang pakiramdam hanggang sa isang araw ay mapansin nilang may mali. Ang mga ereksyon ay hindi na kasing lakas, ang sukdulan ay tila matamlay, mas matagal ang pag-recover, at minsan ay may kakaibang tingling o pamamanhid na wala naman dati. Lahat ito ay mga babala, paraan ng inyong katawan na sabihing ang sistema ay nasa ilalim ng stress. Ang nagpapaging mapanganib sa pagkakamaling ito ay kung gaano ito kabinayad. Karamihan sa mga lalaki ay maingat sa kanilang kinakain, kung gaano kadalas sila nag-iihersisyo, maging kung gaano kadalas sila nagmamaturbasyon. Ngunit ang postura ay madalas na hindi pinapansin hanggang sa maging problema na ito. At sa maraming kaso, hindi lamang ito tungkol sa masturbasyon. Ang maraming oras ng pag-upo sa buong araw kasama ang hindi tamang mekanika ng katawan habang may sexual na aktibidad ay unti-unting nagbabawas sa kalusugan ng buong pelvic region. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa isang kondisyon na tinatawag na pudendal nerve entrapment, isang masakit at minsan ay hindi na maibabalik na kondisyon na humahantong sa nabawasang pakiramdam, sexual na dysfunction, at sa ilang kaso talamak na sakit sa singit at panloob na hita. Ang nagsisimula sa isang sandaling pamamanhid sa ari ay maaaring lumaki at makaapekto sa buong ibabang bahagi ng inyong katawan. Gayunpaman, napakakaunting kalalakihan ang nakakaalam na ang isang simpleng bagay tulad ng pagbabago sa paraan ng kanilang pag-upo ay maaaring nakaiwas dito. Ang pagwawasto sa gawin na ito ay nagsisimula sa kamalayan. Gumamit ng matibay at sumusuportang upuan na may magandang suporta sa lumbar. Panatilihing tuwid ang inyong gulugod, pantay ang inyong balakang at iwasang maglagay ng direktang presyon sa inyong tailbone o sa base ng inyong ari. Madalas na magpalit ng posisyon at huwag manatili sa isang postura ng masyadong matagal. Kapag nagmamaturbasyon, subukang gawin ito habang nakahiga ng patag sa inyong likod o tumayo sandali upang mapabuti ang sirkulasyon. Ang maliliit na pag-aayos na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang kalusugan ng nerve at daluyan ng dugo. Natutunan na ninyo ngayon ang 4 na pinakamalaking pagkakamali na palihim na nagbabawas ng pakiramdam, nagpapahina sa pagganap at sumisira sa tiwala sa sarili ng mga nakatatandang kalalakihan. Ngunit ang magandang balita, wala sa mga ito ang hindi na maibabalik. Sa katunayan, may isang teknik akong itinuro sa daan-daang kalalakihan na nakatulong maibalik ang pakiramdam, mapabuti ang daloy ng dugo at muling pag-alab ang kanilang koneksyon sa kanilang katawan. At ito'y mas simple kaysa sa inaakala ninyo. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano. Conclusion, ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Kung umabot kayo hanggang dito, alam na ninyo na hindi lamang ito tungkol sa katawan. Ito'y tungkol sa inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki, ang inyong koneksyon
sa inyong sarili ang inyong tiwala sa sarili at ang napaka-personal na karanasan ng pagtanda minsan ay sa katahimikan. Sa loob ng maraming taon, maaaring sinisi ninyo ang natural na paglipas ng panahon para sa mga pagbabagong inyong naramdaman, mas mahinang ereksyon, napurol na pakiramdam, mas matagal na pag-recover o maging ang tahimik na pagkawala ng pagnanasa. Ngunit ngayon alam na ninyo ang katotohanan. Hindi ito palaging edad. Ito'y mga gawi, at ang mga gawi na iyon ay maaaring baguhin. Ang unang pagkakamali, ang sobrang higpit na pagkakahawak, ay hindi kailanman tungkol sa masamang intensyon. Ito'y tungkol sa pagsisikap na makaramdam ng isang bagay sa katawan na parang hindi na gaanong tumutugon. Ngunit sa paggawa nito, maraming kalalakihan ang hindi namamalayang sinanay ang kanilang mga nerve na magsara. Ang ikalawang pagkakamali, ang pamamanhid dulot ng pornografiya, ay hindi tungkol sa kahihiyan o kahinaan. Ito'y tungkol sa sobrang estimulasyon na binago ang inyong utak at pinapurol ang inyong kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon. Ang ikatlong pagkakamali, ang pagbabalewala sa pagpapahinga, ay tungkol sa pagpapatuloy ng hindi nauunawaan kung gaano kalalim na kailangan ngayon ng inyong katawan ang ritmo pahinga at oxygen upang manatiling malusog. At ang ikaapat na pagkakamali, ang maling postura, ay isang tahimik na nagnanakaw ng sirkulasyon at pakiramdam mula sa inyong balakang sa tuwing mali ang inyong pag-upo at hindi ninyo ito namamalayan. Ngunit narito ang pinakamahalaga ngayon, hindi kayo walang kapangyarihan. Ang inyong katawan, kahit nasa edad 70 o higit pa, ay kahanga-hanga ang kakayahang umangkop. Tumutugon pa rin ito sa pagbabago. Maaari ninyong maibalik ang napurol na nerve. Maaari ninyong mapabuti ang sirkulasyon. Maaari ninyong sanayin muli ang inyong utak na maranasan muli ang intimasya. Hindi sa pamamagitan ng mga sukdulan, kundi sa pamamagitan ng kamalayan, intensyon at pangangalaga. Ang paggaling ay hindi nangangailangan ng pagsuko ng anuman. Nangangailangan lamang ito ng pagbabago kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa inyong sarili, kung paano kayo humahaplos, kung paano kayo umuupo, kung paano kayo nagpapahinga, at kung paano kayo nakakabawi. Hindi ito ang katapusan ng inyong sexual na kwento. Ito'y isang bagong kabanata, isa na isinulat ng may kaalaman, kalinawan, at pagpili. May kakayahan kayong pigilan ang mga pagkakamaling ito na magdulot pa ng mas maraming pinsala. May pagkakataon kayong maibalik ang inyong pakiramdam, ang inyong tiwala sa sarili, at ang inyong kagalakan. At kung magsisimula kayo ngayon, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magbunga ng isang bagay na makapangyarihan sa paglipas ng mga linggo. Magsisimula ninyong mapansin ang pagkakaiba. Ang pakiramdam ay bumabalik, ang kasiyahan ay nagiging mas madali, at ang intimasya ay nagiging mas malalim at mas kasiyasya. Libo-libong nakatatandang kalalakihan ang nabawi ang bahaging ito ng kanilang sarili nang maunawaan nila kung ano talaga ang sanhi ng pamamanhid. Hindi nila kinailangan ng mga reseta operasyon
o pagsuko sa kanilang sarili. Kinailangan nila ang katotohanan at ngayon, taglay na rin ninyo ito. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi sa aking mga pasyente sa loob ng maraming taon ay ito. Ang inyong katawan ay laging nakikipag-usap sa inyo. Ang susi ay matutunan ang lengguwahe nito at pakinggan ng may habag at pangunawa. Ang mga pagbabagong nararanasan ninyo ay hindi nangangahulugang mga senyales ng hindi maiiwasang paghina, kundi madalas ay mga senyales na may kailangang ayusin sa inyong pamumuhay at pangangalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin at paggawa ng mga may kaalamang banayad na pagbabago, maaari kayong magpatuloy na mamuhay ng isang masigla at makabuluhang buhay sa anumang edad. Kaya seryosohin ninyo ang kaalamang ito. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring gumawa ng mga pambihirang bagay. Mahalaga pa rin ang inyong kasiyahan. At sa susunod na hahangarin ninyo ang isang sandali ng pagpapalabas, tandaan na hindi lamang ito tungkol sa akto. Ito'y tungkol sa pagpapahalaga sa inyong sarili. Hayaan ninyong ito ang simula ng inyong pagpapanumbalik, hindi ang tahimik na pagsuko sa paghina dahil hindi pa huli ang lahat para muling makaramdam na buhay. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Mangyaring isaalang-alang na ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pag-unawa sa mga katotohanan ito. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito.